Purihin ang Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Mga minamahal kong taga-subaybay, ilang episode na po, tinalakay natin ang kahalagahan, ang pagtatanggol sa ating pananampalataya tungkol sa banal na misa, sa Eucharistia. Sa mga unang episode, ay ipinaliwanag natin mali ang ginamit na reference ng mga kaibayo natin, yung Hebreo chapter 7, Hebreo chapter 10, na ang sakripisyo ay minsan lang at hindi dapat gawin ng paulit-ulit katulad ng ating ginagawa sa misa. Pinaliwanag natin na yung reference nila is the bloody sacrifice. Yun yung manner. Pero dito sa misa, ang tawag dito ay unbloody sacrifice. Yun ang manner. So magkaiba po agad. Bakit sakripisyo? Kasi isa lang ang biktima, si Jesus. Bakit sakripisyo? Sapagkat pinahahayag natin ang kanyang pagkamatay sa krus. Ginagawa natin ito alinsunod sa kautusan mismo ni Jesus. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gawin ninyo ito hanggang sa kanyang muling pagdating. Dumating na po ba si Jesus? Hindi pa. Meaning to say, tuloy-tuloy tayong magbibigay ng pag-alala sa Kanya, sa Kanyang sakripisyo. Kaya tayo merong misa. Then, sa huling episode natin, pinaliwanag natin doon na hindi ho ordinaryo, simbolo yung tinapay, kundi yun mismo ay katawan at dugo ng Panginoon. Yung tinapay at yung alak. Bakit? Nanggaling mismo kay Jesus eh. Ito ang aking katawan. Dinampot niya yung tinapay. And then sinabi niya yung statement, loud and clear, ito ang aking katawan. O the meaning to say, hindi simbolo. Kasi yun yung statement eh. Ito ang aking katawan. Isa pang patunay na ang tinapay ay hindi po ordinaryo, hindi po simbolo, kundi totoong katawan ng Panginoon, ay yung aral ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto chapter 11, verse 27 to 29. Ano pong sabi? Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang linaw po nito. Kapag ikaw pala ay hindi karapat-dapat at kumain ka, tumanggap ka ng tinapay, ang sabi po ni Apostol Pablo, nagkakasala ka sa katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Selyado ang statement na ito ni Apostol Pablo na yung tinapay ay hindi simbolo, ang tinapay ay hindi ordinaryong tinapay. Kasi magkakasala ka sa katawan ng Panginoon kung hindi ka karapat-dapat. Kaya pala sa misa sinasabi natin, di ba? Panginoon, hindi ako karapat, dapat na tumanggap sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Meron tayong pagmumuni-muni. Meron tayong pagsisisi. At meron tayong pag-amin na hindi tayo karapat-dapat. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So mga minamahal kong taga-subaybay, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ay, napaka-strong po ng statement na ito, ng sulat na ito ni Apostol Pablo. Kung yan ay ordinaryong tinapay, yan ay simbolo lamang, ba't kinakailangan ko ng contrition? Ba't kinakailangan kong magsuri ng aking conscience? At ang liwanag ng sinabi ni Apostol Pablo, pag ginawa mo yon, hindi ka naghanda, hindi ka nagsisi, hindi ka nagmuni-muni, basta tumanggap ka, kanino ka nagkasala? Hindi po sa baker. Kanino ka nagkasala? Ang liwanag ng sinabi ni Apostol Pablo, ikaw ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoong
Jesucristo. Strong statement po ito na ang ating ostya na tinatanggap is not a symbol, is not an ordinary bread. Ito po'y totoong katawan ng ating Panginoon. Kaya liwanag di ba? Sa misa, Lord, I am not worthy to receive you, but just only say the word, and I shall be healed. Andun yung ating admittance. Hindi tayo karapat-dapat. Andun yung ating faith na sa sinabi ni Jesus, isang salita lang ni Jesus, tayo po ay gagaling. Bakit? Kasi yun po ang karapat-dapat sa pagtanggap ng kanyang katawan. Now, binanggit ko yung terminong ostya. Yan po bang ostya? Naririnig natin, yan po ba ay nasa Bible? Pwede po ba nating matunghayan sa Bible yung ostya na yan? Tulad po ng ating nakaraang episode, pinaliwanag natin yung Eucharist. Wala yan sa English, wala yan sa Tagalog. Kailangan kunin natin yan sa wikang nagmula sa orihinal na lingwahe, ang wikang Griego. Itong ostya, ito naman po yung nanggaling sa translation from Greek to Latin Vulgate na ginawa ni St. Jerome according to the order of Pope Damasin the first. Saan natin pwedeng makita yung ostya? Leviticus chapter 7 verse 7. Ang sabi po, sicut pro peccato offertur ostia, ita et pro delicto. Yan po yung Latin. At sinasabi po ng Numbers chapter 15 verse 8, sin autem non fuerit qui recipiat devunt domino et erit sacerdotis excepto arieti qui offertur pro epiatione ut sit placabilis ostia. Kaya meron po tayong source ng mga term na ginagamit sa ating simbahan. Hindi po yan basta lamang naisip, binanggit. No. Ito po'y according to the scripture. At linguistic po ang ating simbahan kasi universal. We can use any language around the globe because the Catholic Church is a universal church. Hindi ibig sabihin na pag hindi natin nakita sa Tagalog, wala. Hindi natin nakita sa English, wala. No. Meron po tayong original na lengguwahe sa wikang Griego, isinalin original sa wikang Latin na tinawag na Latin Vulgate. Ngayon, bakit po ostya? Bakit po tinapay lamang ang tinatanggap ng mga Katoliko? Hindi po sila nakakainom ng alak pagdating ng misa. Minsan po, yan yung nagiging cause of confusion. Naalala ko yung isang kwento. Meron daw isang batang lalaki na isinama ng kanyang ama dun sa pagpila sa communion. And then, nung tumanggap yung tatay ng communion, sabi nung lay minister, katawan ni Kristo, sagot nung tatay, amen. So sinubo nung lay minister dun sa tatay. Bumalik sila sa upuan. Kinalabit siya nung kanyang paslit na anak na may isip na. No? Sabi sa kanya, Daddy, di pa sabi nung pari dun sa altar, tanggapin ninyo ito at kanin. Tanggapin ninyo ito at inumin. Dad, bakit pumila tayo? Pinakain ka lang. Bakit walang inom? Ha? Yan mo. Totoong kwento yan. So yung tatay na tinatawag nating nominal Catholic, basta't nagsisimba, Catholic, no? Hindi siya makakuha ng tamang sagot sa kanyang anak. Kasi ang linaw nung tanong ng kanyang anak bakit po pinakain ka lang, Dad? Bakit walang inom? Hindi mo makasagot yung tatay. Pero kung tayo tatanungin ng isang batang paslit na out of curiosity, tanungin tayo, bakit nga ba kain, walang inom? Tandaan po natin, balikan natin yung senaryo doon po sa Last Supper. Nung gabi po na itinatag ng Panginoong Jesucristo ang huling hapunan, ang kasama niya po doon sa loob ng silid, no? Silid Pampaskwa ay yung kanyang 12 apostol. Nasa Mateo 26:20. Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12.
yung 12 alagad po ay tumanggap ng tinapay at alak sa pamagitan po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Inabot ang tinapay, inabot ang kopa. So yun yung laman, yun yung kanyang dugo. Yung 12 alagad po, ang itinuturing ng simbahan na unang mga obispo ng ating Santa Iglesia. At dito po, sa Last Supper, yung manner ng paghahandog ni Jesus, the institution of the Holy Eucharist, of course po, yung kabuuan ng ritual ay kinakailangang ma-project, kinakailangan pong makita. Upang maihayag doon sa 12 alagad, 12 apostol, yung kanyang pagsasakripisyo. Kalaunan, no? Ang Panginoon ay pinahirapan, ang Panginoon ay pinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. O brother Marco, ano pong koneksyon yan doon sa tanong na bakit tinapay lang ang tinatanggap natin? O hindi ho natin pwedeng i-skip yung tagpo ng Last Supper. Kasi doon po ipinakita yung manner ng institution of the Holy Eucharist. Pero nung ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli, nagsagawa siya ng panibagong pagbibigay ng kanyang katawan sa pamamagitan po ng kanyang 2 alagad na naglalakbay patungo sa Emmaus. At ito po'y makikita natin sa Lucas chapter 24, verse 28 to 31. Ano pong sabi dito? Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinatigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin, malapit na ang gabi, dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, ito na po yung aking sinasabi, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Nang nabuksan ang kanilang mga mata, nakilala nila na si Jesus yung kanilang kaharap. At itong Jesus na ito ay biglang nawala sa kanilang paningin. So yung tanong, bakit po tinapay lamang ang ating tinatanggap? Sapagkat doon po sa muling pagkabuhay ng Panginoon, buhay na ang kanyang katawan. At ang buhay na katawan, may komposisyon ng dugo. Muli siyang nagbigay ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso yun, ibinigay sa kanila. So ito po yung ating referensya kung bakit tayo ay tumatanggap na lamang ng tinapay at hindi na tayo kinakailangang sumalo doon sa kopa, sa dugo o sa alak. Sapagkat ang tinanggap natin ay buhay na katawan ni Jesus at ang buhay na katawan ay may komposisyon ng dugo. Hindi po pwedeng maging buhay ang katawan kung walang dugo. Of course, dahil buhay, may dugo. Kaya pag tinanggap natin ang ostya sa mga pari, sa mga lay minister, ang tinatanggap natin ay ang buong si Jesus. At tatandaan po natin, ang banal na misa po ay summit of our faith. Siya po ang pinakarurok ng ating pananampalataya. At lahat ng sakramentong mayroon tayo, yung 6, 7 ang sakramento ng Eucharistia, lahat pong yan ay nagme-merge sa pamamagitan ng celebration of the Holy Eucharist. At mula noon hanggang ngayon, sa mga unang Kristiyano, sinaunang Kristiyano, hanggang ngayon, patuloy po natin ginagawa ang turo ng mga apostol. Kaya nga ang simbahan natin is an apostolic church. Bakit? Sabi po ng Gawa chapter 2 verse 42, na natili sila sa mga itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid at sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Ang tawag nga po natin sa misa mula pa noon ay breaking of the bread. At ito yung apostolic teaching na minana natin hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Muli, mga minamahal kong taga-subaybay, lagi po kayong manood dito sa ating programang Defend the Faith sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco Evangelista, lagi nagsasabing,
Ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel.